Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening, maligayang pagkikinig, magandang umaga po sa ating lahat, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po. Welcome ulit dito sa ating paboritong channel, Historyay Kubay. Ito po si Bimbo Batikan Sumipo. Maligayang pagkikinig sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, from Luzon, Visayas, at Mindanao, mula Apari hanggang Hulo. At sa lahat ng ating mga kababayan OFW sa buong mundo, maligayang pagkikinig. Kumusta ang bawat isa sa atin? Naway patuloy tayong ginagabayan at pinagpapala ng ating Panginoon. Sa lahat ng mga KOJC members, maligayang pagkikinig. At sa lahat ng full-time miracle workers, kumusta at maligayang pagkikinig po sa ating lahat. Maligayang pagkikinig din po sa lahat ng ating mga kababayan, mga bagong subscribers at mga bagong nanonood dito sa ating channel. Kumusta at maligayang pagkikinig kay Rebecca Ogora, Ricky Gonzalez, Arnolfo Umbak, Mary Ungao, Aris Yuor, Apollo Nailad, Banji Javier, at Langyaw TV, John Paul at Kiko Aban. Mga kababayan, tayo po ay magpatuloy sa oras pong ito at tapan po natin ang mga isyu patungkol sa ating bayan, at lalong-lalo na po sa isang Expedia whistleblower na si Mr. Jonathan Morales, na kung saan, mga kababayan, masasabi natin na buwis buhay ang kanyang ginawa sa naging committee hearing ni Senador Bato de la Rosa dyan sa Senado. Natotoo ang mga dokumento na hawak ni Maharlika, mga kababayan, at handa siyang ialay ang kanyang buhay para sa interes ng ating bayan. Sila po ang matatawag nating mga bagong bayani o buhay na bayani, dahil hindi po basta-basta ang kanilang ginawa para sa interes ng ating bayan. So mga kababayan, sa nangyaring committee hearing diyan sa Senado na pinangunahan ni Senador Bato de la Rosa, kinumpirma ni ex-PDEA agent ang mga dokumento na hawak ni Maharlika, na binunyag ni Maharlika patungkol sa raid kay BBM noong 2012 dahil sa paggamit ng pulburon. So kumpirmado, mga kababayan, at hindi pike ang mga dokumento na hawak ni Maharlika, dahil ito ay pinatunayan ng taong nakapirma doon sa dokumento na siya ay isang ex-PDEA agent na si Jonathan Morales. So sa naganap po na hearing dyan sa Senado, naimbitahan, mga kababayan, ang taong nakapirma doon sa dokumento ay walang iba kundi si ex-PDEA agent Jonathan Morales. Pinatunayan, mga kababayan, ni Mr. Jonathan Morales na siya ang pumirma noong mga panahong yon, noong 2012, nung siya ay nagserbisyo pa dyan sa PDEA. So ayon sa ating pagsubaybay, todo dinay, mga kababayan, ang PDEA direktor at iba pang sakop sa PDEA na walang ganon na mga dokumento sa file ng PDEA. So karapatan po nila, at hindi po natin sila masisi kung wala doon sa file ng PDEA ang ganong klaseng dokumento,
Pero sabi pa ni Senador Bato de la Rosa, pero hindi nila masabi na pike ang mga dokumento. Sa naganap na hearing dyan sa Senado, masasabi ko na patas, balanse, at walang bias ang mga hakbang ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang ginagawang investigasyon dyan sa Senado. Binigyan niya ng pagkakataon ang bawat isa na magsalita at magpaliwanag. Habang siya po ay ini-interview ng SMNI, mga kababayan, si Senador Bato de la Rosa, masyadong nagmamadali ang mga buzzers. Tama naman, mga kababayan, at huwag na nating i-bash si Senador Bato de la Rosa kasi mahirap din yung kanyang trabaho. Kailangan kasi na patas, balanse, at walang bias ang gagawing mga hakbang sa pag-imbestiga tungkol dito, mga kababayan, sa mga akusasyon na ang Pangulo ay gumagamit sa tinatawag na pulburon, mga kababayan. So dapat lamang balanse, walang pinapanigan, ngunit kailangang lumitaw ang katotohanan. So mga kababayan, ito na ang magandang balita. Totoo at walang kaduda-duda ang mga dokumento na hawak ni Maharlika. Mismo si Senador Bato de la Rosa ang nagsabi na authentic ang mga dokumento. At sana sa sunod na hearing, maimbitahan din si ex-President Duterte para magpatunay na yung mga dokumentong sinumiti sa kanya ng PDEA noong siya pa ang Pangulo ng ating bansa. So walang kaduda-duda, mga kababayan, na ang Pangulo ng ating bansa ay gumagamit nga ng pulburon. So ano kaya ang susunod na hakbang ni Senador Bato de la Rosa? Maaari ba niyang imbitahan si Bongbong Marcos sa kanyang committee hearing dyan sa Senado para sagutin ang mga akusasyon para matapos na, mga kababayan, ang problema sa ating bansa? Kasi kung hindi ito magkaroon o matuldukan, magkaroon ng malinaw na kasagutan ang mga akusasyon, mga kababayan, iging dismayado sa lahat ng hakbang na gagawin ni BBM. O kaya mismo si Bongbong Marcos na lang ang magboluntaryo na bumaba sa pwesto at kusang umalis dyan sa Malacanang dahil hindi niya kayang pamunuan ang ating bansa. Sinayang niya ang tiwala ng taong bayan. Pagkakataon na sana ng mga Marcos na bumawi sa taong bayan dahil sa masaklap na pamumuno ng kanyang ama. Hindi man lang ito naisip, mga kababayan, ng mga Marcos na pagkakataon na ng kanilang pamilya na maglingkod sa bayan, taliwas sa history ng ating bansa patungkol sa pamumuno ng ama na isa ring diktador dahil sa kanyang pagdeklara ng martial law. Marami sa ating mga kababayan ang napapahamak at namatay. Ngunit ito ay hindi naisip ni BBM at sinayang niya ang pagkakataon na nagtiwala muli ang taong bayan. Tayo ay nagtiwala muli sa mga Marcos, so sinayang niya ang tiwala ng taong bayan. So dapat kusa na lang siyang bumaba at wag na niyang antayin na mangyari muli ang EDSA Revolution. Huwag niyang antayin na ang taong bayan na ang kumaladkad sa kanila dyan sa Malacanang
dahil galit na ang taong bayan. Dahil lalong naghihirap ang karamihang Pilipino. Nasaan na ang pangakong 20 pesos na bigas? Nasaan na ang mga pangako? Nagagaan muli ang buhay ng mga Pilipino. Di ba hawak niya ang agrikultura? Siya ang sekretary ng agriculture. Bakit lalong nagmahal ang bigas, mga kababayan? Ang pangakong 20 pesos per kilo ay naging 60 per kilo, mga kababayan. At masasabi natin na walang pakialam si BBM sa sikmura ng masang Pilipino kung ito ba ay may makain pa sa kanilang pamamahay. Hindi niya nakita ito, mga kababayan, dahil wala silang pakialam sa taong bayan. Wala silang pakialam kung may makain pa ang mga Pilipino. So hindi nga siya talaga nararapat na tumagal pa sa posisyon dahil lugmok na sa kahirapan ang taong bayan. Kung magpapatuloy pa siyang mamuno sa ating bansa, ibabaon niya tayo lalo sa kahirapan at maraming mga kabataan ang magiging bangag. Wala nang seguridad ang lansangan dahil nagsibalikan na ang droga. Ang mga drug lord na magkalat ng mga pinagbabawal na droga sa ating bansa. At baka mapahamak pa ang ating bansa dahil hindi matino at hindi normal ang pag-iisip ng isang taong may bisyo sa droga. Nakakatakot kung ang ating Pangulo ay walang maayos na pag-iisip. Kasi magiging mali-mali, mga kababayan, ang mga hakbang at desisyon na gagawin. So mga kababayan, patuloy tayong magkaisa para sa ikabubuti ng ating bansa. Kailangan magkaisa tayo na manawagan ng BBM resign o resign Marcos para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Sana kusa na lang siyang bumaba sa posisyon. So mga kababayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa, ngunit dapat tayo ay magkaisa sa mga hakbang ng gagawin ng karamihan upang matuldukan na ang kahirapan sa ating bansa. So maraming salamat. Hindi ko na po pahabain pa ang ating pagsasama. Ito po si Bimbo Batikan Sumipo dito sa ating paboritong channel, Istoryahe Ko Ba?